Kahit man silang naglalakad sa gitna ng karamihan. May mga kababayan tayong may kinikimkim na sakit. Hindi sa katawan, kundi sa puso at isipan. Sa likod ng mga ngiti ay may lungkot. Sa likod ng katahimikan ay may sigaw na hindi marinig. Mga individual na tahimik na naghihirap at dumadanas ng problemang pangkaisipan. Takot mahusgahan ng lipunan dahil sa stigma na nakadikit sa mental health at sa kakulangan na rin ng pinansyal na kapasidad upang makapagpagamot o makapagpatingin sa espesyalista. Marami sa kanila ang pinipiling manahimik, magtiis at magpangkap na maayos kaysa tanggapin ang pangangailangan ng tulong. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naging aktibo ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa suliraning ito sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mental health program. Dahil sa Cotabato, hindi ka nag-iisa. We strengthen our public health services program, focusing on mental health to educate the community, to reduce the burden of caregivers and eliminate the stigma and discrimination against those infected and also the health care providers. For mental health intervention, we allotted 10 million of maintenance medicine, and a mental health summit was also conducted. It was in the year 2018 during the first term of the Governor Emilio Lalatalino Mendoza, when we started the implementation of the mental health program. The Governor na observed na we have so many cases na may mentally challenged patients, no? So that's why with the instruction, we conducted the province-wide na sinasabi naming mental health mission. It's a one-day event wherein we gather the patients, no, na nagkakaroon ng sinasabi nating symptoms on mental health, and in partnership of course with the support na atong psychiatrists of the different cities, because we have representative na mga psychiatrists from Cebu City, Davao City na naging partner during that time. So as mentioned, it was 2018 then 2019 na kinandak yung ganun na activity. We were able to cater 330 patients. During that time, aside consultation, we provided medicines. Sa hangarin ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato na matugunan ang tumataas na kaso ng problema sa mental health sa lalawigan, inilunsad ni Governor Emilio Lalatalino Mendoza taong 2018 sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, ang Serbisyong Totoo Mental Health Program. Ito ay isang community-based, gender-sensitive at multi-stakeholder approach program na naglalayong bigyang prioridad ang kalusugang pangkaisipan ng bawat Cotabateño sa pamamagitan ng maagang interbensyon, sapat na edukasyon at pagbibigay ng access sa dekalidad at libreng mental health services sa mga komunidad. Layunin nitong buwagin ang stigma, palakasin ang suporta ng pamilya at pamayanan, at tiyakin na ang bawat isa ay may karapatang marinig, maunawaan at matulungan. We conducted a mental health mission in every municipality. It's a 4-day in a month, regular yan siya, conduct of consultation as well as providing the medicines. So, of course with this, aside from the hiring as part of our strategy para sa continuity ng program, we also need the budget. So the Governor naman seeing health as one of the priority program, provided us with a budget starting with a 5 million budget. Now we have a total budget of 10 million actually, because dumadagdag yung patients. As mentioned ko kanina, we have 330 catered in 2018. We have now registered 3,200 patients. Batay sa datos mula 2018 hanggang 2024,
Nakapagtala ng pagtaas ng registered mental health clients ang IPHO. Patunay na mas marami na ang nagkalakas loob na humingi ng tulong at kinikilala ang kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Sa pagpapatupad ng programa, ang pangunahing interbensyon ay sinisimulan sa antas ng pamayanan sa tulong ng Rural Health Units, kung saan nagsasagawa ito ng leveraging referrals para matukoy ang mga individual na dumadanas ng mental health concerns. Binibigyang prioridad ng naturang programa ang mga high-risk groups, kabilang na ang mga postpartum women, survivors of gender-based violence, LGBTQIA+, at mga kabataan. Bahagi ng pagsisikap ang pagsasagawa ng Mobile Psychiatric Mission, kung saan ang grupo mula sa IPHO na binubuo ng psychometrician, psychiatrist at nurse ay tumutungo sa iba't ibang mga bayan ng lalawigan para magsagawa ng libreng assessment at check-up at pamamahagi ng gamot sa mga pasyente. Upang matiyak ang kanilang tuluyang pagaling, tinitiyak ng probinsya na mabibigyan sila ng kanilang buwanang maintenance medicines na personal na ihahatid ng kanilang mga nakatalagang barangay health workers o BHWs sa komunidad. Tunghayan natin ang kwento ng magkapatid na Casey, Kurt at Glenn mula sa bayan ng Pikawayan, na isa lamang sa mga maraming natulungan ng Serbisyong Totoo Mental Health Program ng pamahalaang panlalawigan. Ako dahil si Mary Jane Basya, taga Baloob, Pikawayan, North Cotabato. Tatlo na ko kaanak ang special, si Casey, Kurt, Kerben, natabangan sa mental health program sa Capitol o sa LGU. Lisod kaayo ay bilang mama. Ako alang tanan mo, wala ko'y masumbong. Wala ko'y masumbungan sa akong mga problema. Tanan. Ibilin ako akong mga anak sa akong isuon. Gusto na ako mag-abroad, kaya gusto na ako sa isa kadlaw makakaon, may katulong ako mga anak. So dati nagatindog pa man ako ang Casey. Tapos nang madugay na, siguro napabayaan po sa akong mga igsuon o sa iyang mga igsuon po. Nagkasakit siya, so nung naingunahan naman nagahigda naman siya. Pero ang kanang duwa, nilakaw man gid na sila. Kauna, katong wala pa sila natagaan tambal, nagsige sila lakaw-lakaw. So, tapos ng karon, nang matagaan na sila, okay na, kanang maka-istoryahan ako sila, makasabot na. Tapos grabe na po sila magtubag-tubag sa kuha. Di para sa una, maghilom lang. Karon grabe na, daw pa na ba, daw si kurik-kurik na gid magtubag-tubag sa kuha ba. Nakaminti na sila og tambal, okay na kaayo sila. Dili na ingon na maglatagaw ba. Sunod, makasabot na gid sila istoryahan. Daghang kayong salamat gani kay Gublala. Nautunta na mo dugay pa ba. Kung pwede gani, dili na sila maghawa gyud sa ilang mga panglingkuran kay kailangan gyud namo ba para sa akong mga anak. Bilang isang ina sa 3 anak na dumaranas ng mga problemang pangkaisipan, hindi naging madali para kay Ginang Mary Jane ang bawat araw. Sa umaga, kinakaharap niya ang hamon ng pag-aalaga at paggabay sa kanila. Sa gabi, pasan pa rin niya ang bigat ng pangambang baka hindi sapat ang kanyang lakas at kakayahan. Sa kabila ng kakapusan sa pinansyal at matinding hirap ng buhay, patuloy pa rin siyang lumalaban.
Hindi lamang para matugunan ang pisikal na pangangailangan ng kanyang mga anak, kundi upang maipadama sa kanila na mayroong isang taong handang umunawa, umalalay, at magmahal ng walang kapalit. At sa bawat hakbang ng magkapatid na muling bumangon mula sa dilim, sumisilip ang liwanag ng pag-asa. Liwanag na dulot ng malasakit, ng sistemang handang makinig, at ng programang nabuo mula sa tunay na pagmamahal sa kapwa. Para sa pamilya ni Abdul, isang tunay na biyaya ang mental health program ng Kapitolyo. Hindi lamang ito nagbigay ng panibagong pag-asa, kundi siya ring naging daan upang tuluyan siyang makalaya mula sa kulungang matagal niyang kinasadlakan. Salamat po sa kay Allah at nakalabas na ako sa aking kulungan. Mabuti na po ako at gumaling na ako sa aking sakit. Salamat po sa mga nagtulong sa akin. Nakainom ako ng gamot na gabay sa aking sakit. Una sa lahat, maraming salamat sa Panginoon. La ilaha illallah, astaghfirullah akbar. Salamat kay Gobernador Lala Talino Mendoza at IPHO, pati na rin sa nakapunta dito. Sa inyong lahat, salamat po. Ako po si Carla Shaiba S. Cusin. Pamangkin po ako ni Abdul. 18 years po siya sa kulungan. Dati kasi parang taong grasa siya. Yung parents niya po is ginabato niya ng bato, wala po siyang damit. Nung narinig po namin na may programa ang IPHO, provincial government, unti-unti po siyang gumaling. Dati po walang support, wala po kaming idea about sa program ng mental health. Then after nung nag-inform si Ma'am Nadji, naging maayos po si Abdul. Monthly po kami nagpakonsulta sa tulunan. Governor Lala Talino Mendoza, sukran abunal sa kinatabang ka sa bapa ko niya, mibalingan sa migkapya, marakali na tabang nin sa kami, kaapya pang daily living, panapo, pangagasalampay na pakadtabang des kanin sa kami. Sukran abunal, wassalam. Sa likod ng bawat ngiting naibalik, may kwento ng pakikibaka. Sa bawat gamot na naiabot, may pamilyang muling nabuo. Sa bawat pagdalaw ng barangay health worker, may buhay na muling nabigyan ng direksyon. Ang serbisyong totoo mental health program ay hindi lamang tungkol sa gamot at konsultasyon. Ito ay kwento ng pagbabalik ng koneksyon at ng paniniwalang may pag-asa pa anumang bigat ng iniinda. Sa programang ito, ang bawat puso ay may tahanan at ang bawat isipan ay may pag-asa. Hindi ito kwento ng pagtatapos. Ito ay simula ng mas matatag, mas mapagmalasakit, at mas inklusibong Cotabato. Sa pamamagitan ng programang ito, naramdaman namin na hindi kami nag-iisa. Ang programa sa mental health sa Kapitolyo naghatag og paglaom sa among pamilya. Salamat sa pagpalangga og malasakit serbisyong totoo. Malusog na isip para sa matatag na Cotabateño.